Yetbo, first time natin ginawa. Sa dami-dami ng pelikula namin ni Yetbo, yung eksenang yun, The Honeymoon, first time namin ginawa. Uunahin natin ang director muna, ang dalawang director kung bakit natapos ang pelikulang to. Let's all welcome Direk Romel Vanessa! Hi, Direk! Kaibigan ko to, Direk Rado Pero! Mr. John Gabriel! At siyempre ito na, Gabby Eigenman! Okay, ang next natin, ito busy rin, Kakay Bautista! Wow, galing na lang wine. Okay. Etong next natin, pagsasabayin na natin sila. Siyempre, lagi naman natin nakikita magkasama sila. Let's all welcome, introducing sila sa pelikulang to. Cassie Legazpi and Darren! Yan! Siyempre, Darren naman siya ngayon eh. Hindi nila ginagamit ng spato. Yan! Sabay talaga sila. Ang bongga. Kala ko kanina, nung nanggaling ako sa restroom, kala ko si Carmina Villabrel nandito. Ang mukha ko. Si Cassie pala, hello! Yan. At siyempre, eto na. Hindi nyo tayo patatagalin. Pagsasabayin din natin. Siyempre, ang King of Philippine Drama. Let's all welcome Mr. Christopher De Leon and the star for all seasons, Miss Vilma Santos! Siyempre naman, no, very, very excited because bago ako sa negosyo or industry na to. So, when somebody offered me to produce a movie, of course the script should come in first and then the script happened and all that. And I was given so many scripts. I was made to read a lot of script and it didn't strike me when Reg and Rado was giving me the script. Tawad ako magbasa because it's like 200 plus. Conceptual, yeah, concept pa lang yun, di pa pala yung script, yeah. So one fine night, nasa room lang ako, wala naman ako ginagawa, so pinapus nila ako magbasa. So I finally got the courage to read, sabi ko, tingnan ko sa umpisa lang if it's okay. But then natapos ko in one sitting because the script was really good, it's nice, it struck my heart. And it's one of a kind, and it's the script that I said, Reg, 200 pages. I don't read really, I'm not good in reading, wala akong pasyensya. But ito tinapos ko in one sitting, less than an hour. I think this is the movie for us, and let's go for it. Sobrang, yung sense of fulfillment. Kasi, syempre, alam nyo naman sa TV, iba rin, di ba? But this is another experience na sobrang, na-test ang, ayun siya, na-test talaga ang endurance, lahat na ng klase. Kasi marami kaming pinagdaanan, hindi birong mag-shoot outside the country kahit naman noon sa TV. And now sa pelikula, hindi biro yon. But then, nagpapasalamat ako sa lahat ng bumubuo ng cast. Sobra silang cooperative, ang haba ng mga pasensya nila. Lahat na ata ng season, dinaanan namin doon. Rainy season, winter, spring, lahat na ng Lampas pa ng Metro Manila Film Fest ang itatakbo ng When I Met You because from OWA, we will be producing and getting 20 block screenings of When I Met You.
Ibubulong ko na lang sa inyo kung magkano inabot yun. Huwag ko daw sabihin, pero bilang pasasalamat doon sa eksenang ginawa ninyo, directed by no less than Christopher De Leon, yung eksena nyo for OFW discussion. Maraming salamat at this will be a profound help sa lahat ng ating OFWs all over the world. You'll be helping OWA to help our OFWs. Napakalaking bagay ng ginawa nyo, lalo na itong eksena mo kakay na sinisingil ka ng OWA membership. Thank you very, very much. Day one was like we were still more or less parang trying to feel our way in. Especially nasa ibang bansa ka, and then you try to do your internalization as an OFW in Japan. He's been in Japan for more than 10 years. So the adjustment na kailangan gawin for that day, medyo nahirapan ako ng konti. Ako I don't know about B, but medyo ako nahirapan ako. Dapat originally, ang alis namin March 25. Unfortunately, nagkaroon ng konting hassle. So we left for Japan April 1. So pagdating namin doon, gusto namin habulin yung snow. Tama yan? Gusto namin habulin yung snow. So dumating kami doon April 1, but we really had to go to the mountain to make sure na meron kaming snow na makukunan. So si Ate Reg, lahat kami kinausap niya na nandun sa Japan. We have a very lean crew. Kinausap niya, are you willing to wake up at 3 a.m.? Remember yet po? 3 a.m. because we will pull out at 4 a.m. going to the mountain to shoot. Remember, directed by? So, alam nyo, siguro excited din kaming lahat, and maybe because we love the movie. So, lahat po kami nasa lobby ng 4 o'clock. 4 o'clock. Yeah, 4 o'clock. Nasa lobby kami lahat ng 4 o'clock. I think if I'm not mistaken, 4:10 a.m., pumupull out na kami para pumunta doon sa mountain. I'm sorry, I forgot the name of the place. And, Mount? Hindi Mount Fuji. And then, pull out na kami, siguro mga 2 hours yet? 2 hours? Pull out? No. Hindi, yung going to the mountain. No, that's 6 hours. 6 hours? Oh my God. 6 hours. It took us like... Antok pa ako nun. Yung travel time namin was about 12 hours. 6 hours going, and then nag-shooting kami ni Yetbo sa snow. Pag-shooting namin ni Yetbo, first scene. Tama? Yet, anong gagawin natin dito? Ito mga director ko, alam mo, si Direk Rado, si Direk Romel, alam mo yung sabi sa amin, basta mag-create kayo dyan kung anong gusto nyong scene. Tapos ako, Yet, anong gagawin natin dito? E di, kung ano yung mapag-uusapan natin dito, like going back to Manila. So, madalit salita, first scene pa lang, nag-create na kami ng mga eksena namin sa tulong ng aming mga direktor. So, madalit salita, we were able to shoot hanggang hapon, and then going back to the hotel, another 6-hour drive. So, 12 hours going there, just to make sure na meron kaming snow sa movie. That was our first day. Our last movie was Mano po, and then she became our governor. So, iba yung yung relasyon ng, the governor and all that. And then nung ginawa na namin ito, it was like, for me, parang it was a great relief. Now, we were so relaxed with each other, no? And then she was always telling me, Yet, sabi niya, Yet, ikaw mag-associate director, Yet, ikaw mag-pagpinte, Yet, ikaw. I said, well, and then even Reggie said, ikaw mag... So, I was like, given the task of, taking good care of Madam V, and it was like, I enjoyed it so much. Yung pagka
yung artistic, ano ko, yung juices ko, nalalabas ko when I'm with Madam. So, dito lumabas lahat. And I'm very proud of this movie. Halos kami ni Direk Romel and Rado ang halos nagbuo ng material, and it was fun. It was really fun for me. Yung binagit kasi ni Yet ko, after Mano po, parang governor ako noon, si Yet is the #1 board member in Batangas. So nakikita kami doon ni Yet ko, pero parang nawala yung pagka-artista namin. Parang ang naging priority namin ni Yet ko noon, may trabaho tayo rin. Hindi kami artista. Ano ba yung project mo? Yet, kailangan sa sanggunian, iba. More on mga government decisions, job, work. Pero nung balik tayong tambalan dito, parang bumalik talaga kami sa normal. Tama si Yerko, yung na-relax ka uli, yung parang anyway, ito mundo ko din, di ba? Plus the fact, I think my last movie was everything about her, 6-7 years ago. And then that's why I was telling Yerko, kailangan ko i-motivate mo ako, be the associate director. Kasi nandiyan naman si Direk Rado, Direk Romel, they're very good. Pero siyempre, iba pag si Yet po ang magmamotivate, mabalik ko lang ba? Kasi matagal-tagal din akong napahinga, na hindi rin biro yung pagiging isang public servant. So yun naman talaga ang ginawa ni Yet po sa akin. Talagang ginaid ako ni Yet po, and dumating kaming dalawa, kasi iba yung role namin dito ni Yet po. Dumating kami dalawa, sa tulong ni Direk Rado Romel, na kami ang nag-create ng eksena. Alam niyo ba yun? Kasi dati, artista kami ni Yerko, kung ano sasabihin sa amin ng director, o ikaw dito, ito eksena, gano'n. Okay na, gagawin lang namin ni Yerko. But this one, we were involved. Tama? We were involved. Pati yung, ano kaya Yerko kung gagawin ko to? Direk, di ba Direk? Ano sa tingin nyo? Parang ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong sabihin. Sasaluhin naman ni Yerko. So alam niya yung nararamdaman ko, alam ni Yerko, kaya alam niya saluhin, or vice versa. Ganon namin in-attack yung mga importanteng eksena dito when I met you in Tokyo. Kasi yung bandang latter part, may mga importanteng eksena na kaming dalawa, which kailangan medyo alaga yung mga eksena para hindi naman kami magmukhang trying hard. Yung umarte kami, mga eksena, bagay sa edad namin. Yun. So, very exciting. Something different for us sa amin ni Yet po. Of course po, siyempre sobrang pressure po kasi siyempre first time ko maka-work si Ma'am Vilma Santos and Sir Christopher De Leon. Pero sobrang kilig din po kasi nabigyan po ako ng opportunity to work with them. Of course, sa bago kagaya ko po, nakatrabaho po. Ayun, sobrang kilig and excited ako sa pelikula po. Actually, kanina sinesearch ko para sigurado. Anyway, when I was 3 years old, 1981, I was born 1978, nakasama ko sa pelikula nila, directed by Elwood Perez, yung Pakawalan Mo Ko. I was the baby there. So, kinikilabutan ako. So anyway, kung tatanungin niyo ako kung ano ang experience ko, nakaka-frustrate kasi kami, dapat ang title nung sa amin, When I Met You in Manila, sila lang yung nag-Tokyo. Okay, ito para clear. Kamusta siya ka-eksena si Ate V? Ka-eksena ko siya via FaceTime. Pero hindi ko siya nakakausap. Kasi siyempre, alangan naman magtawagan kami. So, eksena, kunyari magkausap, ang hirap. Parang pinatikim lang ako ng experience. Kasi wala akong maalala ng 3 years old ako eh. So, sana opportunity sana na maka-eksena ko. Of course, si Tito Boyet na nakatrabaho ko na, di Ate V talaga. It's always been a dream to experience. I mean, kahit sino naman artista, pero pagkasama ko si Ate V na thinking, growing up, when I was yun nga, nung baby ako na, I did a movie. Yun ang sabi ng daddy ko sa akin. But now, yun nga na-experience ko to do a movie na ito nga when I met ito, hindi pa rin kami nagka-eksena. So, kanina nakita kami sa backstage. Hindi ka, dahil sabi, Gabi, sa Ate V, ang galing ng eksena. Sabi, oo nga, no? Hindi ko talaga may imagine na nagka-eksena tayo. But, to be part of this movie, isang tawag lang sa akin ni Miss Reggie, nung sinabi, nung linatag yung alam mo, wala naman isip-isip at
Ate V and Tito Boyet, and it's always been an honor to work with great actors. Kasi kahit pagsama-sama natin ko ilang taon sila sa industriya, hindi mo talaga sila maaabunan o mahahabol. But you'll learn a lot from them. And I'm very honored, very honored. Actually, nakatrabaho ko na si Ate V sa In My Life. So, ayun yung pinaka-nakakatakot. Pero alam nyo, pag nakatrabaho si Ate V, kahit hindi siya visible sa television or film or sa show business, nagulat ako kasi kilala niya ako by first name Kakay. Ako yung parang nahiya, ako yung parang, hindi ako makatulog. Isang eksena lang ako sa In My Life, pero hindi ako nakatulog. Tapos syempre, maliit lang yung role ko doon, mabilis lang. Yun talaga isa sa mga pinag-pray ko, na makatrabaho ko siya ulit. And si Tito Bo, syempre, sino ba naman din ako? Gwapo ni Tito Bo. Grabe. Tapos, first time ko siyang nakatrabaho sa isang pelikula. Tapos, thank you Lord, kasi lumipad pa kami sa Tokyo. Kaya, kinontak ako ni Mami Reg, na talaga namang hapit na hapit sa pag-contact. Siyempre, Mami namin siya from first yaya to first lady. Yung mahal namin yan. So, cancel lahat. Inurong ko yung iba kong mga trip kasi sabi niya, uy, Ate Bito. Ito na. Cancel na lahat. Agad-agad. Cancel na. Magbuka na ng ticket. Inayos ko na lahat yung schedule kasi nung sinabi pa lang na Boyet de Leon and Vilma Santos, parang, sino ka para tumanggi, di ba? Ano ka ba sa industriya para tanggihan mo yung Vilma Santos and Boyet de Leon? Siyempre, sinagot na ni Lord yung, makatrabaho ko na si Tito Bo. Sa pelikula, hindi lang yung mga guessing-guessing, tapos si Ate V. Tapos, ang sarap pa, bakit ganon? Talagang, maa-admire mo pa rin sila. Sila talaga yung titingaliin mo, hindi dahil sa husay nila, kundi kung paano sila sa mga tao. Kung paano sila sa mga tao, kung paano sila sa kanilang mga co-actors, off-cam and on-cam. And yung collaboration sa pelikulang to, tulong-tulong talaga kami. And mas stricto pa nga sila direct pagka kaharap namin sila yan, yung ganyang mukha ni Direk Rado, tapos si Derek Romel, pagka umiinit na yung julo niya, di ba? Oo. Kasi makukulit kami pag kami magkaka-eksena nila Tito Bo. Ang gugulo namin, wala pa kasi si Tita Lynn, isa pa yun, di ba? So, hindi ko na-feel na Ate V siya. Hindi ko na-feel na Tito Bo siya. Yung, alam mo yung Boyet de Leon, wala, yun yung gustong-gusto ko na makipagtrabaho sa mga talagang mga batikang na actors and actresses natin. Kasi never nilang pinapa-feel na, kakay ka na. Sabihin naman natin, real talk, di ba? May mga ganun tayo makakatrabaho na, okay, pero, name drop, tsaka hindi, joke lang. Mukhang may hugot Hindi kasi, real talk lang. Kasi ganun sa industriya natin, di ba? Ganun sa industriya natin, pero ang laking-laking pasasalamat ko na kahit ang dami namin pinagdaanan sa shoot, napakasaya talaga namin. Kung makikita niyo yung mga bloopers namin, sila Derek Romel, ay naku po, lalo na po sa Tokyo, sobrang grabe yung mga bloopers namin doon. And sobrang pasalamat ko na andun din si Tito Bo. Ginagay niya rin kami sa ibang eksena, no? Pag sumasobra na tayo sa kakulitan. And sobrang blessed po itong production na ito kasi from the producers and all the staff na kasi masyado po kaming hapit talaga dun eh. So kahit minsan nagkakasagutan kami o real talk lang, ang saya ng production. Andito pa rin kami sa harap din yung lahat as pinapresent namin itong napakagandang pelikula na to. So blessed itong pelikulang ito because the people are kind. Itong production na to, bukod po kasama namin si Ate V and Tito Bo. Sobrang blessed of the cast and of the producers and all the people involved in this movie. So, kung kayo po ay makakapanood nito, I swear, your heart will be blessed after. Kasi this is a very heartwarming movie. And it's a different Vilma Santos and Boyet de Leon. Grabe. Parang ako 16 years old, nung pinapanood ko sila kasi kinikilig ako. And I love you. I love you. I love you. I love you. I was telling Boyet, alam niyo sa inyong lahat, in my life kasi halos 1-2 sequences lang kami ni Kakay. Alam niyo, one thing I've realized with Kakay, pagka-eksena niyo dito, beware. Kasi ito, pag may eksena, hindi mo alam, in the middle of the scene, adlib ng adlib. Pag hindi ka marunong sumagot sa kanya, kakainin ka ng buhay. Sa galing niya. No, really, I mean it. Di ba yan, Bo?
Totoo yun. Thank you, I love you. We are team, hashtag, when I met you in Manila. So, same thing. Magka-work po kami ni Miss Vilma Santos through video call. So, I just put it in my head na, okay, Cassandra, this is me, Vilma Santos. So, you need to focus, galingan mo. And, ayun, of course, it's also a huge honor to be a part of this film with Tito Boyan and with Miss Vilma Santos, and of course, with Danny Espanto, because this is our first Catherine film. Kakaibang kilig, grabe. Yes, iba po talaga. And of course, I just want to mention as like, siguro, clue, working with Tito Gabby was, wow. Crazy. Abangan nyo yan, guys, as in. Even though Team Philippines kami ni Sir Gab, ni Cass, ni John, of course it's still an honor to be part of this film po kasi syempre baguhan pa lang naman po ako sa acting, but to be part of a film na parte pa ng MMFF 2023 is already something that I'd say is a huge part of my life now. It's a highlight in my career as well, and na makasama po sa isang pelikula si Sir Christopher, Miss Vilma, it really is a privilege for me. And also, kahit po nandito kami sa Pilipinas, ako ay nasa starstruck pa rin sa mga kasama ko sa set. For example, yung mommy ko po si Miss Lotlot, yung grandma ko si Miss Gina Anhar. So, yung collab team ko pa, si Cassie Legaspi. So, ayun po, nasa starstruck na lang din ako sa set, kahit dito po sa Pilipinas. And yeah, it's something that I hope each and every one of you enjoy. Yung scene namin ngayon ni Edbo, first time natin ginawa. Sa dami-dami ng pelikula namin ni Edbo, yung eksenang yun, The Honeymoon, first time namin ginawa. Siguro kung meron man akong birthday wish sa taon na ito, wala akong hihilingin, kundi sana bumalik na yung sigla ng Metro Manila Film Festival. And at the same time, yung mga kababayan natin, na-miss na po namin yung mga pila sa sine. At isang pinakamalaking wish ko, this coming November 3 on my birthday, sana mababaan naman yung fare ng sine. Para maibalik natin, sana ipasa nyo naman yun. Kahit na pagbigyan lang natin ng 3 taon, makarecover lang ang industriya natin. Yung ibaba nyo muna yung sa dati muna yung fare ng sine kasi hindi na lahat makakakaya ng 400 plus. Sana give us naman yung pagkakataon na yun na even for 3 years na maibalik lang namin uli yung sigla at makita namin uli yung mahabang pila sa sine. So sana I'll pray for that, na mapagbigyan na maibaba yung bayad sa sine nang makaya na ng mga tiga-CDE crowd. Yun ang prayers. Talagang dasal natin that, and I'm sure that, let's all thank God that this pandemic is over, no? That it is over. So, let's go back to the cinemas. Iba yung pagsumikla yung cinema, di ba? Iba yung joy that we get, no? When we go out, you buy popcorn and then watch movie with family and all that. Yung saya, the simple happiness and pleasures in life na nagagawa natin dati, no? Na nahinto because of the pandemic, and now we're back. So let's go back to the cinema and support the good local films that will come out itong mga darating na araw. Unang-una po, nung nalaman ko si Ate V, hindi ako nakatulog. Napapayag kasi nag-uusap kami nila Direk Boyer na balak nga si Ate V. Tapos pinalita sa akin ni Miss Reggie na pumayag na si Ate V. So, siyempre po, tuwan-tuwa kami kasi matagal na po kami sa television, pero bago lang kami sa movie. So, para mapagbigyan kami ng isang
star of our season, malaking bagay po yun sa amin, plus si Direk Boyer. So, ewan ko, basta heaven sa akin yung time na yun eh. Heaven yung gabi yun sa akin, sinabi sa akin ni Miss Reggie. Tapos nagtawagan na kami ni Direk Romel. So, basta silang nasabi namin, game. Hindi ko po naisip kasi nung kausap ko si Ate B, parang kausap ko lang yung ate ko eh, parang gano'n. Wala akong pressure. Ito, alam po ni Ate B yun. Tapos, may mga pinagsamahan kami ni Ate B na nauna, kaya nakasisang director po ako noon. Matagal na po yun. Tapos ang director ko naman, si Direk Boyet. So may mga pinagsamahan na kami at pinaalala ko sa kanya yun. Tapos naalala niyo yung lahat-lahat. So walang pressure sa akin. Kaya lang, ang pressure is dapat maayos yung pelikula. Ang pressure is, ang nagdidiktik ng pressure sa akin na dapat maayos ang pelikula, siyempre yung kaibigan ko, si Reggie. Uy, ayusin niya yan, ayusin yan. Siyempre, inayos naman po namin pagdating sa Japan, katabi na namin ni Direk Romel ang script habang natutulog kami. Alam po nila yun, nakita nila yun lahat. Na yung script, ang daming nakasulat si Direk Romel, nasa computer kahit gabing-gabi na. Ilinabaho po talaga namin ito bilang respeto rin sa mga kasama naming mga artista. Ayaw namin maging pawardi-wardi lang yung trabaho. Nakakahiya po sa kanila. Wala kami mukhang iharap ng pangit yung iaalay namin pelikula para sa kanila. Sobrang saya po. Number 2, Ate B, Brother Bosor. So thank you. Papasalamat kasi. Ako, lalo na. Sobrang thank you kasi hindi rin namin ina-expect ni Direk Prado. Makakatrabaho namin si Ate. Nakasama ko kasi si Ate B nung time nung kila Joel Amang kasi estudyante po ako ni Direk Joel. At kay Ishmael Bernal po. That time, was a trainee po, cameraman po. Tapos, nung sinabi, i-direct namin si Ate V, si brother ko kasi nakasama ko na, last lang namin is yung lolo eh. Tapos yung sinabi si Ate B ni Ma'am Reg, nagulat po talaga kami, tawagan din kami ni Rado. Excited, kabado. Alam nyo, ang hirap po kasi na-starstruck kami nung una namin nakita si Ate B sa Okada. Kaya sobrang thank you. At totoo po yung sinabi niya, nila ni Brother Bo, tsaka ni Ate V, na tulong. Habang ginagawa po namin yung istorya, at habang gumagawa po kami ng eksena, pag sinabi ng Direk, can we do this? Yeah, sure. Pag alam naman namin, okay, yun po yung maganda po eh. Kasi hindi lang po kaming dalawa ni Direk Rato, lahat po kami. Even the artists, actors, lahat po kami nagsasama-sama. Pagtulong mapaganda po ang bawat eksena po. Promise po, matutuwa kayo. Sabi ko nga eh, pag lumabas ka ng sinihan, hawak mo kamay, sasabihin mo sa kasama mo, I love you. Yun po yung premise ko. Yung alam mo yun, makontento ka, kung sa katabi mo, makontento ka sa yun lang po. Kasi hindi po natin alam. Yun po. Thank you, Ate V. Thank you, Brad. Sobrang thank you po. Salamat po. I'm sure this is a movie, it's a worthwhile movie to support. And thank you very much for being here. And advance Merry Christmas to each and every one. And thank you again. Of course, we'd like to thank Miss JG Productions for giving us this opportunity to make a beautiful movie like When I Met You in Tokyo. Madam Weng, maraming pong salamat. Ms. Reg, thank you for guiding us. Thank you very much. And guys, please watch this movie. It's a beautiful one. Salamat po. And also, of course, I'd like to say thank you, and we will continue to inspire our titos and titas, our senior citizens, and soon, of course, our millennials. I'd like to say it's an honor to be with my perennial love team, none other than Christopher De Leon. Yes, thank you. And in this movie, siya po ay isa ko rin naging direktor. Kaya thank you very much. And to all of you, sa lahat po sa inyo, iniimbitahan po namin kayo, pasayahin po natin. At please,
suportahan po ninyo ang darating na Metro Manila Film Festival. 10 Filipino movies po ang ino-offer sa inyo ng Metro Manila Film Fest. Kasama na rin po yung pelikula namin, When I Met You in Tokyo. Sana naman po gawin natin successful. God, please bless us. Thank you to all my friends. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.